maraming taga Singapore magiging milyonaryo? Yes! Gusto nyo ba yun? Yes! Matatagalin pa ba natin to? Isang komplet! Woo! Dalawang komplet! At milyong-milyong komplet para kay Angeles! Akala ko nasa Maynila ka na. Morning! Morning! Pasensya na kayo. Haras na haras ako ngayong araw na to. Kasi unang-una, delay yung flight namin ng 2 hours. So I was supposed to arrive here in Singapore around 4:55. Unfortunately, 6:45 na dumating yung aeroplano. Tapos pagdating ko ng Changi Airport, napaka-traffic on the way to Orchard kasi doon kami nakakuha ng hotel. Tapos pagdating ko naman ng Orchard going here, nakakatuwa kasi lahat ng stoplight na dinaanan papuntang Anson Road from Orchard, lahat stop, wala akong dinaanan na nag-green. Kaya talagang haras na haras ako. Kaya those who are here, thank you dahil naghintay pa rin kayo. Dahil, so, late na. Tapos, I think tomorrow, ang OPP natin, tama ba? Yes. Tapos ngayon, ang ating, ano ba ngayon? Magpapakilala lang ako. Ano ba gagawin natin ngayon? Training. So, you know, katulad ng, syempre, yung title ko sa company, being a training specialist, I do a lot of training sa iba't ibang mga parts ng Philippines outside, and also outside. Pero bago ako mag-start, gusto munang ipabot ng Board of Directors, lalo na ni Doc Ed, yung pangungumusta niya sa inyo. Kasi, although we were very busy the last few days, kasi hindi niyo po na itatanong, kasama ako nagpunta sa US trip. Wow. So, medyo haras na haras ako kasi 5 days kami almost sa Hawaii, then we flew to LA, and then I have to cut short my visit kasi tatapusin ko pa dapat yung Vegas at saka Utah, pero kailangan ko nang bumalik dito kasi nga merong schedule ng Singapore ng 28-29. Yes! Hindi ko na tinapos yung US trip kasi sabi ko sa loob-loob ko, mas maganda sa Singapore kaysa sa Utah. Talaga, no? Networker talaga no? Bolero. So, hindi kasi matagal na nakaschedule to. In fact, nag-uusap kami ni Nomer. Hindi namin na pwedeng i-move yung schedule natin ng Singapore kasi I think they'll be coming home to Manila by 1st week of May. So, kailangan i-cut short ko yung pagpunta ko ng Utah and Vegas kasi pagka hindi ko kinat yun, ang dating supposedly sa Manila nila Doc Ed together with the Board of Directors, ang dating nila bukas pa lang sa 29. So, hindi na ako makakapunta dito kung tinapos ko yun. Pero, huwag kayong mag-alala kasi ganun lang naman pagka networker ka o matagal ka sa networking, yung US para na lang yapo sa atin yan. Hindi na exciting, no? Hindi na exciting. And nakakatuwa kasi experience namin sa Hawaii, napakalaki na po natin sa Hawaii. In fact, being, you know, the business development officer of this company, I'm telling you na yung AIM Global, grabe ang acceptance ng mga Filipino tsaka American. Yung ating BCO sa Hawaii, mag-expand na siya, manganganak na siya, sooner, magpupunta na po ang AIM Global sa mainland USA. Kaya ang expansion natin, grabe kasi ang mga nagjo-join po sa Hawaii, mga iba't ibang mga networkers na galing sa iba't ibang company. Na nung nakita nila yung marketing plan ng AIM Global, it's very lucrative na sila mismo nagulat na ganun kaganda yung marketing plan natin. Yun nga lang, nung in-explain namin yung marketing plan dahil yung first 2 days namin, OPP. So, pure English. Nakakatuwa kasi kasama namin yung mga top distributors from Manila. Lahat sila nag-share in pure English. Tapos, after nung 2 days na pure English na OPP, yung last night namin, inupuan namin yung mga leaders, about 30 of them, dun sa room ni Doc Ed. Inupuan namin for almost 3 to 4 hours hanggang madaling araw na kami natapos. Nakakatuwa kasi marami sa kanila networkers, nagulat sila nung in-explain namin mabuti kung ano yung marketing plan ng AIM Global. Di sila makapaniwala na ganun kalaki ang percentage na binibigay natin in terms of payout. Kaya naman nagulat sila nung nakita nila yung marketing plan natin sa loob-loob nila. True enough, pag nakita to ng mga taga-ibang networking sa Hawaii, sila mismo makukuha natin sa AIM Global. Yes! Ang
Dami Pilipino ron sa Hawaii. In fact, 98% ng mga Pilipino doon, Ilocano. Kahit saan ka magpunta, may mga Ilocano. Puro hotel, puro Ilocano, kahit saan ka magpunta. Karamihan ng mga Filipinos, puro Ilocano. And nakakatawa, dahil sila mismo, syempre, very much open-minded sa extra income. So, doon yung makikita yung paglaki ng business natin. And sooner, katulad na sinabi ko, magbubukas na po tayo sa mainland. Pangalawa, sa international expansion natin, sooner, in fact, if not this month, hindi ako nagkakamali, by June next month, magbubukas na po tayo sa Hong Kong finally. Kasi napakarami na pong mga, dito kayo magugulat, ano? Hindi pa ganun, hindi pa tayo present sa Hong Kong in terms of our office kasi kaka-approve lang ng mga products natin. But nonetheless, kahit na hindi pa tayo approved sa Hong Kong for the last few months, napakarami na pong Pilipinong nagne-networking. Nagdami ng Pilipinong nag-aim global. Paano yung product nila? Alam nyo saan galing yung product? Galing pa ng Pilipinas. Siniship pa papuntang Hong Kong. Ganun katsatsaga. O isipin nyo nakakatuwa kasi wala pang opisina doon. Ang laki-laki na po ng Hong Kong aim global. Lalo na pag nag-put up yung company natin. So, we're really expanding, ladies and gentlemen. Kaya ako sinasabi sa inyo ito, for you to become more serious about our business. Kasi, syempre, ang success nyo dito, nakadepend sa level ng seriousness dito. Kung gano'n kayo kaseryoso, ganun ka laki o ganun magiging height ng success. So, tonight, more or less, I will just reinforce your belief in the business. More or less, I will just give you some inputs how you become successful in the business. Yung iba siguro dito, if I'm not mistaken, naka-attend na ba kayo ng ASAP o hindi pa? Yung ASAP? Ha? Pero yung iba sa inyo nakakapanood sa YouTube probably. Okay, so siguro ang gagawin ko na lang ngayon, ASAP 1 and 2 plus some skills that you need for your business. Kasi it's very important na sa negosyong ito, just like any business, katulad ng lagi namin binabanggit, it doesn't matter kung pumasok ka dito, kung linya mo siya o hindi. In fact, kahit kung pag nandito kayo o kung nag-game global kayo, nag-networking kayo, hindi naman importante yung linya mo siya. Pero pag nandito ka na, dapat linyahin mo na siya. Yung pag nandito ka na, lilinyahin mo na siya. Katulad na lagi namin binabanggit, marami mga nag-succeed sa networking na hindi naman namin line. Pero bakit namin siya na-master? Nag-specialize kami in terms of attending trainings kasi naniniwala kami na yung mga naging successful dito, kaya naging successful, simply because na-acquire nila yung mga skills and knowledge na kailangan nila bago mag-succeed. So, gusto ko dito, lagi namin sinasabi together with the board of directors na kailangan medyo i-tweak mo ng konti, i-adjust mo ng konti yung mindset. Whereas for a lot of people, ang focus nila yung kumita agad sa networking. Totoo to, kikita ka dito kasi given naman to. Darating talaga kayo dyan. Lagi namin binabanggit, it's just a matter of time bago makumita. Pero bago dumating yung result, ang tawag na namin dito result. Bago dumating yung result, bago tayo dito mag-focus, it's more on focusing on what acquire or what kind of skills or what kind of knowledge you need to acquire for you to get the results that you want. Kasi marami mga tao, they focus on result, gusto nila makuha yung resulta nila. Nalilimutan nila mag-focus kung ano yung development na kailangan nilang gawin sa sarili nila para makuha tong goal nila. So, before you even get your goals in this business, before you even get the result, kailangan mag-focus ka muna. Ano ba akong tao dapat? Meaning, para maging successful ako, ano ba ako dapat dito sa inyo? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Ano ka ba dapat para maging successful ka? Because if you become the right person in this business, ewan ko na kung napanood niyo na po yung The Three Idiots, no? Kung may napanood din sa inyo, no? Ganda ng film na yun, no? Kaya lang napakahaba, 3 oras. Pero yun yung tipong palabas na kahit mahaba siya, paulit-ulit kong pinanonood. Ang ganda doon kasi, success will just chase you pagka ikaw, tamang tao ka. So, ibig sabihin, kailangan maging tamang tao ka muna dito sa Aim Global before you become successful. And in ASAP, yung Alliance Success Achievement Program, dito, we talk about the first part. Dalawang part to may 1 and 2. Yung first part, we talk about the importance of training, the importance of knowledge. Remember this, yung result na makukuha nyo, parang nire-represent natin yan na structure or building. Kung may mga engineer sa inyo, alam na alam ito. Na bago tumayo ang any structure, kailangan ng foundation.
Normally, kung gano'n po kalalim yung foundation, gano'n kataas yung structure. Directly proportional yan. Hindi pwedeng, ibig sabihin yung height nito, nakadepend yan kung gano'n kalalim ang foundation. Will be same global. Let's represent this. Ito yung magiging result ninyo. Ito, yung knowledge ninyo. Ito, yung skills ninyo. Without the foundation, itong building, temporary lang. O kaya, mahihirapan kayo mag-build pag wala kayong foundation. So, it's establishing the right foundation with this business. Dapat tama yung foundation mo. Pag tama yung foundation mo, madali nang umakyat o madali nang umangat itong building. And how do you acquire? Itong knowledge kasi ang nagagawa niya. Okay? Ang nagagawa ng knowledge, syempre, kaka-attend din ng training. In fact, let me tell you na ang setup ng ang landscape, ang networking landscape ngayon, iba sa landscape, iba ang itsura nito when the time we started network marketing about 14, 16 years ago. So, sa ngayon lang po nakakilala sa akin, I've been in the industry for the last 15 years na ako nag-networking. So, nag-join ako sa networking when I was only 21 years old. So, 16 years na ako nag-networking. That gives you an idea kung ilang taon na ako ngayon. I'm 26. 26. So, can you imagine, 15 years ago, ang itsura ng networking? Ibang-iba ngayon. Ngayon, may mga YouTube na kayo, may mga Google na kayo, may mga cellphone, etc. Yung time namin, walang ganyan. Pero still, old school, naka-acquire kami ng knowledge na. Lalo na ngayon, mas marami kayong sources ng knowledge. Ang dami niyong pwedeng basahin, ang dami niyong pwedeng i-research, ang dami niyong pwedeng bilhin, ang dami niyong pwedeng i-download, ang dami niyong pwedeng mapanood sa YouTube. Na mga successful networkers all over the world, kapag pinakinggan mo sila, talagang matututo ka o kaya tataas yung bilhin. So in other words, it's about gaining the knowledge you need. Ngayon, ano ba nagagawa nitong knowledge? Kasi pag knowledgeable ka sa lahat, how to present, how to do the OPT, what's our marketing plan, ano ba yung product demo, lahat. Ano ba yung definition ng networking? So some people, nag-networking, pero pag tinanong mo, ano ba networking? Ang sagot, recruit. Ano ba? Anong gagawin mo sa networking? Yun, mag-recruit. Tapos yung recruit mo, mag-recruit din. Yun yung networking. So, can you imagine, iba na yung landscape ngayon sa Philippines. Kung ang re-recruitin ninyo professional, tapos nagtanong sa'yo, what is networking? Ang sasagutin mo, wala yung recruit lang, hindi mag-join. Kasi tandaan nyo, no? Noong 1996, na nag-join po ako, ang mga nag-join sa networking, noong mga panahon na yun, bago pa lang ang networking sa Philippines, yun yung mga panahon na uso ang Avon, Tupperware. So, pagka ikaw naka-attend ng networking, it's just a simple direct selling. Yan yung type ng negosyo na hindi pwedeng mag-sustain ng ibig sabihin, mag-sustain ng family in the sense na hindi mo siya pwedeng gawing full-time job. Dati yung mga nagpa-part-time, yung mga nagsasarali, nagta-Tupperware, nag-Avon, ito lang ang ginagawa nila to, pang-supplement, di ba, ng income ng family. Pero hindi siya pwedeng sabihin na gawing career o makakapagpatayo ng bahay ka sa pamamagitan ng mga negosyo. So, here comes networking at that time na sinasabi magbabago buhay mo, magiging milyonaryo ka. So, ang hirap nung pag-shift ng paradigm. Nakuha niyo siya? Ang hirap nung pag-shift ng mindset from a certain direct selling, a concept of direct selling, into saying na networking can actually change your life and realize your dreams, help you achieve your dreams. Networking can be a vehicle towards getting your goals. Whereas, to a lot of people, ang direct selling at that time, yun nga, pang housewife, pang part-time, benta-benta. Nasa atin ka na seminar, kikita ka ng malaking pera. Alam nyo, noong 1996, ang pinaliliwanag sa akin, nung nag-attend ako ng seminar, kikita ka daw ng 50,000 a month. So parang exaggerated masyado. In fact, hanggang ngayon, there's nothing wrong about our industry. A lot of people do not believe network marketing. Hindi dahil sa hindi totoo eh. Maraming hindi naniniwala ninyo kung bakit. Kasi sobrang laki ng kitaan. Do you agree with me? Yes. Lalo na sa Pilipinas, tignan nyo si Joseph Lim. Do you think pag si Joseph Lim nagsalita sa mikropono, tapos sasabihin niya sa mga tao, kumikita po ako ng 2 milyon buwan-buwan. Maniniwala yung mga tao. 2 milyon buwan-buwan, nakahammer po ako. Pang-4 na kotse ko. Kasama ko si Joseph. Ha?
LA pa lang kami. Hindi pa natatapos ang Las Vegas tsaka Utah. Ang pinag-shopping na sa LA pa lang. Bumubos na po ng 300,000 piso nasa LA pa lang. Eh meron pa silang Las Vegas, meron pang Utah. 300,000 piso shopping pa lang. Hindi man. What is 300,000 kung nagdadalawang milyon ka naman? Tama ba? Kaya makikita niyo yung mga ka-Facebook dito ni Joseph. Pagdating ng Las Vegas, may bago siyang binili. Louis Vuitton na sapatos. Nakapost na, di ba? Nakita niyo? May kasama pang wine, yung mga ka-Facebook. So, ano ibig sabihin nito? Pag umattend ka ng networking, tapos ang pinaliliwanag sa'yo, kikita 100,000, 50,000, 200,000, hindi maniniwala mga tao, lalo sa Pilipinas. Bakit? Kasi, hindi kaya ma-absorb ng mundo. Hindi nila kasalanan, pero it's a matter of their mindset. Pero paliwanagan mo na 10,000 yung mga yan. Yan, totoo yan, totoo. 12,000, yan, totoo yan. Ito, kalahating mil, 2 million, drug lord. Tama ba? Yes. Kasi kung matino kang, nag-iisip, paano mo nga namang kikitain sa Pilipinas itong ganito kalaking pera? But ladies and gentlemen, nangyayari sa networking. Ordinary people changing their lives. Galing ako ng Bohol. Sikat na sikat tayong kasama sa Bohol. Alam niyo na yun, si Mr. Leo Caduya. Grade 5 ang tinapos. Tricycle lahat driver ang hanap buhay bago mag-team global. 4 years ago, na-recruit katulad. Ginawa ang team global. Pakadalawang story short, ngayon si Leo sikat na sikat sa Bohol. Why? Because he's driving his own Mitsubishi Pajero. Ang average income, global ambassador, 200,000 a month. Pag nakita mo si Leo, talagang mukhang tricycle driver. Pero mayaman. Naka-recruit down the line. Ang pangalan, si Wilfredo Laway. Si Wilfredo Laway, tuyok vendor naman sa Bohol. Grade 6 ang tinapos. 8 months pa lang ho. Nakasama natin. On his 8th month, bumili ng brand new Hyundai Elantra. Galing sa China. Alam niyo yung Hyundai Elantra, hindi nakakalam sa inyo. Yan po yung sasakyan na may monitor sa harap, may GPS. Kapag nilagay mo yung gear mo sa reverse, makikita mo yung puwet ng yung inaatrasan niyo. Ganun ka high-tech. Ang mayari ko, grade 6 to yung vendor. Buti na lang nasa networking na ako nung nakilala ko itong mga to. Bakit? Kasi kung ako'y wala pa sa networking at nakilala ko to, electrical engineer ko ako sa atin. Nagtatrabaho ko sa PNO sila. Cum laude po ako nung graduate. Top-notcher pa sa board exam. Buti na lang, networker na ako nung nakilala ko itong dalawan to. Kasi kung hindi, grade 5 and grade 6, mas mayaman pa sa akin para akong sinasampal. Buti na lang, hindi na ako yun. Kayo na yun. Ibig ko sabihin, it's very simple. I'd like to pose a challenge to everybody na these people, non-professionals, hindi educated, and yet they were able to get their dreams. Tama ba? Yes! Ibig sabihin, talagang may asenso sa networking. Ito nakakatawa. Yung pinaliliwanag daw ni Leo Caduya kay Wilfredo Lawa yung business. Si Wilfredo, ngingisi-ngisi lang. Tinatawa, kasi nagpaliwanag dun sa grade 6, yung grade 5. Hindi bilog-bilog niya daw. Ngingisi-ngisi lang daw si Wilfredo. Akala nung Leo Caduya, yung tricycle driver, yung may akala ina-Alaska siya ng kausap niya. Pero yung pala, kaya pala ngingisi-ngisi itong si Wilfredo kasi sa loob-loob niya, na-challenge siya. Kung ikaw, nagawa mo, grade 5 ka, mas kaya ko na yung grade 6 ako. Kaya pala siya ngingisi-ngisi. Ngayon, both of them are very successful na. Ano yung pinapoint out ko? These people, hindi nila linya, hindi sila marunong, hindi marunong magsalita. They were able to make it. Nagawa nila. Kayo po, nandito kayo sa Singapore, I'm sure madami kayong magandang credentials bakit kayo nakapunta dito. And to some extent, I believe na, mas magaling kayo sa mga taong binanggit ko. Unfortunately, yun nga lang, di ba? Itong dalawang to, na although non-professionals, kung bakit sila nag-succeed, kung ikukumpara ko sa mga professionals, lalo na sa Manila,
pag nag-join ng professional sa non-professional, mas nag-join yung non-pro, mas nagiging successful yung non-pro. You know why? Kasi yung non-pro, ang isip niya, last card ko na to. Kumbaga para sa kanya, huling biyahe ko na to, wala na akong choice. Samantalang yung professional pag nag-join, okay lang kasi meron pa siyang option. Kaya hindi gumagaling, hindi lumalabas yung potential o yung galing niya. Hindi katulad nila Leo Caduyac at saka ni Wilfredo Laway, yung meron sila are what we call dead-end jobs. Tama ba? Yung job nila, dead-end yun eh. Mapopromote ka ba doon? Pag-tricycle drive? May promotion ba yun? Walang promotion yun. Dead-end yun eh. Kayo vendor, meron bang assistant supervisor kayo vendor? Wala naman eh. So, ibig sabihin, ito yung tipong mga job, hanap buhay, na dead-end. Wala nang kasunod, wala nang mas mataas pa. Hindi ka tulad ng mga professional. Siyempre, pagka-engineer ka, may susunod pa dyan. Pagka, let's say, sa IT ka, may mga hierarchy pa yan, pataas ng pataas. So, in a way, yung comfort zone na nasa isip ng maraming tao, yun din yung nag-hold sa kanila para hindi mag-succeed. That's why tonight, I want you to realize what kind of opportunity you are missing if you are not doing your best in this business. I want you to realize tonight kung ano yung namimiss mo pag hindi mo ito ginalingan. I want you to realize tonight na hindi mo lang alam na yung susi sa pag-asenso mo, probably nandyan sa ginagawa mo, pero may mas magandang formula na pwedeng iturang in global, that what you can do for the next 10 years here in Singapore, you can probably do in AIM Global for 1 year. Yes! No? Yung kaya mong gawin ng 10 years, nakikita mo ng 10 years, pwede mong kunin in 1 year lang. Di ba maganda yon? Yes! And yun nga lang, katulad ng sinabi ko, hindi lumalabas yung galing natin, yung potential natin. Simply because we do not know what's in store for us. So, kailangan pag-aralan natin ano yung networking. Ano ba yung para sa akin dyan? Ano ba yung naghihintay sa akin? Bakit ba kailangan mag-networking dyan? And yan yung pinag-uusapan sa ASAP or Alliance Success Achievement Program. So, yung knowledge, magiging ninyo sa kakaten na training. Again, comparing yung training sa mga non-professional sa professional, yung mga non-pro, sa sitwasyon nilang alam nilang konti lang ang alam nila. Ito yung mga uhaw na uhaw, umaten ng training. Tama ba? Ito yung dahil alam nila wala akong alam. Attend ako, wala akong alam. Pero yung mga nakapagtapos, yung mga magagaling, yan yung mga tipong magaling eh. So nakikita niyo yung irony. Yung irony na ito, hindi marunong, ito ngayon yung may motivation na mas lalo umaten. Hindi siya marunong. Samantalang yung marunong, dahil marunong na siya ngayon yung medyo hindi ganun ka-motivated umaten. Kaya in a way, uulitin ko, di ba alam niyo naman yung moral lesson dun sa tinalo ng hare, yung rabbit ba? Yung, di ba, yung hare and the turtle? Tinalo ng turtle yung rabbit. Naalala niyo ba yung kwentong yun? Yes. Na kahit na yung rabbit, alam mo yun, alam niyang mabilis siya, alam niyang tatalunin niya yung turtle, tinalo siya ng turtle at the end of the day. Why? Kasi yung rabbit, ano siya, complacent siya. Dahil alam niyang mabilis siya, okay lang ako matulog. Okay lang ako magpahinga. Kasi milya-milya naman na iiwanan ko yung turtle, ang bagal. Pero yung turtle, alam niyang mabagal siya, ano siya? Consistent siya, naglalakad. Yan yung pinagkaiba ng mundo ng networking. Kung bakit may mga mas hindi magagaling sa inyo, pero sila, mayayaman na ngayon. Huwag kayong magagalit sa akin. Pinaparealize ko lang sa inyo kung ano yung tamang mindset. Hindi ikaw ang pinatatamaan ko. Yung katabi mo. Kaya lang, yung katabi mo, ikaw din katabi, di ba? Kumalandra lang. Nakuha niyo ba? Kaya, minsan may mga, alam mo yon, may mga nagsasabi na, bakit hindi pa ako umasen? Kasi ulitin ko, it depends kung paano nyo ipupush yung sarili nyo sa edge. Lalo na dito sa Singapore, to a lot of you, magkano minimum dito? Pag pumunta ka dito sa Singapore, magkano minimum na kinikita dito sa unang salta? Siguro between 1,000 to 1,500. So magkano yan sa atin? Yung 1,000, that's 33,000 pesos. Yung 1,000 SG, tama ba? Yes. Yung 1,000 Singapore dollar, SD, when you convert it to us, 33,000 yun. Eh sa Pilipinas, magsisimula ka, magkano kikitain mo? Pag-graduate mo, minimum, 8,000. So, doon mo makikita yung pagkakaiba. Kaya, mas maraming knowledge, mas maraming mga non-pro, mas maraming humble gustong matuto, sila ngayon nakakagain ng knowledge.
And what does knowledge do? Siyempre, nalalaman nila ano networking, ano ba future ko dyan. Kaya itong mga to, baliw na baliw. Alam niyo, nung una ko nakilala si Leo Padula, hindi, baliw talaga eh. Punta kami ng Davao, ginawa akong guest sa Davao event. Sabi ko kila Doc Ed, ang ganda ng kwento ni Leo. Dali natin sa Davao, Doc, para doon siya mag-share. Dinala namin sa Davao. Again, after the Davao event, nagkaroon kami ng river rafting. Parang ito yung side trip, leisure naman. After work leisure. Sinama namin yung mga guest namin. Ang guest namin, si Leo tsaka yung asawa. Can you imagine? Breakfast na. Makakain ka. Katapat ko si Francis Miguel, nandito ako. Yung Leo Kaduyak, nandito sa, ano ba tawag doon? Yung corner? Kabisera. Diba? Kain siya. Ako sir. Thank you kay Francis Miguel. Ako sir. Grabe ang in-global sir. Hindi dahil sa in-global, hindi nang bago po ito sir. Alam niyo ba sir, dati kami mahirap sir. Isang dosena po kami magkakapatid sir. Pag pumapasok po ako sa eskwela sir, nakachinelas lang ako, butas pa. Minsan sir, pag papasok ako, wala po ako notebook. Uutusan ako ng nanay ko ng makit ng suha. Para yung ibenta ko sa mga kaklase ko, pangpalit ng lapisan. Ganun siya magkwento. Buti lang sir, grabe ang in-global ngayon po, nagbago na po. Pinapaliw kaming dalawa. Gusto ko sabihin kay Leo, hello. Sabi ko, may-ari yan. Ako, business dev. Binabalong ko lang, narang recruiting kami. Hindi talaga, ang baliw talaga. Punta na kami sa river rafting. Nung papunta sa river rafting, sasakay ka ng, parang yung kung alam niyo po yung Tamaraw FB na pang-compute. Dadaling kami sa bundok eh. So, hindi aircon, tapos may mga rough road pang dadaanan. Kasama dun sa Tamaraw na yun, nandun kami sa loob nila. Doc Ed, yung mga may-ari, yung mga officers, nandun yung mga top distributors, nandun sila yung kanila. Eh di lahat kami, alam yung hawakan sa jeep, di ba, pagka-rough road. Alam mo, bubuhan, crap talaga yung global sir, hindi lang sa, yung global, hindi ko kayo makakasama sir. Isipin niyo, yayaman niyo po, kasama ko ngayon. Ganun siya. Di, okay lang kami. Tapos nag-river rafting kami. Yung river rafting, adventure yun na, gagawin-gawin kayo, nakakatuwa. Mga 3 hours, so nakakapagod, pero ang saya. Babad kami sa init, tapos ganyan kami ng ganyan, ang daming exercise, etc. Yung 3 oras kami nag-river rafting, tapos na. Pabalik na kami ng syudad. Si Leo Kaduyak. Diba? Ito na naman. Ako, grabe talaga yung global sir. Talaga grabe. Alam mo ako, kaya lahat kami pagod na. Gusto ko na lang sabihin sa kanya, Leo, tantadan mo na maawa naman. Baliw talaga. Pumunta ng Maynila, nakausap yung executive secretary natin, yung operations assistant, si Donna. Kasi dun siya, first time niya sa Maynila, gagawin siyang guest para mag-share. Again, sabi sa akin ni Donna, lapit sa akin, sir, ganun ba talaga sila yung Kaduyak? Sabi ko, bakit? Kulang na lang, sir, recruiting ako sir. Yung mga empleyado natin, nire-recruit. Eh, huwag yung magtaka. Bakit ganun? Bakit sa palagay niyo ganun yung mindset ni Leo? Kasi, nakita niya kung gaano kalaki, na-internalize niya, ano talagang network marketing. Kaya i-reject mo man yung taong yun, tatawanan ka lang eh. Meron nga daw siyang kaklase nung bata, lawyer na ngayon. Nung nakita pa Jero niya, minura siya eh. Minura na rin, tika na yun, paano ka nagkaroon niya? Samantalang siya mismo, tinatawanan dati nagsisimula. So, anong point doon? Yung knowledge, yung kaalaman mo, yung bigger picture na nakita mo sa negosyo nito, magugulat ka, yaan ang magbibigay sa'yo ng confidence to do the business. Pag ganito, pag nakita mo yung bigger picture nito, kahit sino pakausap mo, dapat mas mayabang ka kaysa sa kausap mo. Ano ibig ko sabihin mas mayabang? Hindi yung yabang mong network, no? Ibig ko sabihin mas anas ka dapat. Hindi katulad ng iba, diba? Dahil sila, hindi nila alam what's in store for them. Hindi nila alam yung bigger picture ng Game Global. Kaya pag tinanong sila, ano bang networking mo? Hindi masabing Game Global. Ano network ng Game Global? Pag ang kausap, boss, pag ang kausap na, supervisor, pag ang kausap nyo na, minsan mas malaki na kinikita sa inyo. Kaya pag ang kausap nyo na, mas mataas ang position sa inyo, intimidated ka na. Dapat hindi. Kasi pag alam mo, which is papakita ko mamaya, ano ang Game Global, magugulat ka. Ano ang networking?
dapat dito mas mayabang ka sa kausap mo. Because whether you like it or not, ikaw negosyante ka, yung kausap mo, empleyado pa din. Yun. Alamang ka. Yun. Kahit yung kausap mo, boss mo, okay lang. Kasi empleyado pa rin siya, ikaw, may sarili kang negosyo. Yun. And that's separate kaya dapat ikaw mas mayabang. Kunwari, nag-present ka. Pag tinanong ka, magkano pay-in dito, dapat malakas ang bibig, malakas ang boses mo. Di ba ang pay-in dito magkano? 300? 45. Ang 7 heads, magkano? 2415. Yung iba kasi sa Maynila, ang equivalent nito, 7,980. Ang 7 heads, mga 56,000. So pag nagpe-present yung iba, pagdating na sa 7 heads, ito pwede ka mag 7 heads. Magkano ba yan? Pagdating yung 7 heads? 56,000. Diyan mismo nagdadalawang isip kung babanggitin yung 56,000. You know what I'm saying? Pati yung nire-recruit mo, pati yung pinipresent yung kinukumbinsi mo, ikaw mismo, 56,000, paano bibili yun? So pag pinakita niyo yung negosyo natin, magkano ba yung global package yan? $345. Pero ang big time dito, hindi yan. Ang big time dito yung 2,450. Ibig sabihin, diretso, with confidence. Kasi, you know for a fact na ang bigger picture naman dito is single-headed, di ba? So, dapat confident ka na pinapakita talaga yung 7 heads. So, ang binibigay sa'yo, if you have the knowledge, it gives you so much confidence. Kahit sino re-recruitin mo eh. Kaya huwag kayo magulat, may mga networkers po sa atin, sa Manila. Ang tatapang. Kahit sino nire-recruit. Kahit boss nila, nire-recruit nila. You know why? Kasi nakita nila yung bigger picture. Nakita nila na mas advantage silang nasa networking kesa sa mga nire-recruit nila. Dapat dito ang mindset ganito. Dapat dumating sa point ng mindset mo dito na yung kung ano man, sino man ang kausap ninyo, you have something far better na pwedeng i-offer dun sa kausap ninyo. Dapat ganun ka ka-confident na meron kang something na far, far better dun sa ginagawa ng kausap. Ganun ka dapat ka-confident kahit na boss siya, o mas malaki pa kinikita niya sa inyo, o mas matalino pa siya. Dapat ang tingin mo dito sa in-global, yung ino-offer mo, is far better than dun sa ginagawa ng kausap. Yes. Pag ganun ang mindset mo, lahat re-recruitin mo eh. Yes. Yung iba nahiyalang mag-recruit kasi sila mismo, nagdadalawang isip sila eh. Nagdadalawang isip na, ito ba talaga ang in-global? Marami dyan ganyan, recruit na recruit, pero pag uwi, yayaman ba talaga ako sila? Tama ba? Iba sila mismo, hataw, pero pag uwi, tama ba itong ginagawa ko? Sila mismo nagdadalawang isip. So tonight, yun ang i-break natin na magkaroon talaga kayo ng enough confidence to do the business and share the business with everyone. So yung knowledge gives you enough confidence. Ano nagagawa niya pag may confidence ka na? Yung competence level mo, yung galing mo, tumataas. Yung competency, kung tawagin. Yung competence mo, yung competency mo, tumataas. So diyan ka gumagaling. So from your knowledge, it can be converted to confidence. And then from being confident, nagiging competent ka naman. Diyan ka gumagaling. Kaya yung mga nagtatanong sa amin minsan na, Upline, paano ba kami gagaling dyan? Hindi ka gagaling overnight. You have to start with the basic. You have to start with the right formula. You have to start with the right foundation. Yan yung pinag-uusapan natin. Tama dapat yung knowledge. So ano ba yung networking? Bakit ba, how does network marketing work? Kasi to some people, hindi pa nila alam kung ano yung ginagawa nila. O ano ba itong pinasok ninyo for that matter? Kaibigan, network marketing, para lang for the definition for everybody, definition ng network marketing is a system of distribution. Ginagawa yan, system of distribution of services or products from the manufacturer or factory down to the end consumer through a network of networkers, retailers, and users. So in other words, ganito yung definition ng networking. Yung traditional business, instead of the manufacturers and factory, normally dinadaan nila yan sa mga wholesalers. Yung wholesalers, dinadaan sa mga area agents. Yung area agents, dinadaan sa middlemen.
Tapos, idadaan sa retail store. Yung mga consumers, customers, dito tayo bumibili. Tama ba? Yan yung tawag dyan, traditional way of distribution. Kasi, being a customer or consumer, hindi naman tayo directly pwedeng bumili sa manufacturer. Yung mga manufacturer, ang ginagawa niyan, sila nagmamanufacture. Tapos, ang way of distribution yan, wholesalers, malalaki, hanggang paliit ng paliit, hanggang mabili natin ng tingi-tingi. Tama ba? Such that if a product is produced, let's say, at $100, pagdating ba dito niya sa atin, $100 pa rin, hindi na. Hindi na. Nasa 300 to 500 na yan. Why? Because everybody has to make money. Ganyan lang kasimple. Whether we like it or not. Lahat ng mga nakikita natin gamit sa buong mundo, ganito ang distribution niya. Ang ginagawa sa networking, instead of the products, idadaan pa dito, sa isang entity na lang dinadaan. Ang tawag sa entity na yun, distributor. Okay? Manufacturer to distributor, distributor to consumer. Such that, yung imbis na dadaan dito, nakitaan, sa isang entity na lang napupunta, sa distributor na. Imbis na idadaan pa sa advertising, etc., dito na lang dinadaan sa distributor. Kaya naman, yung mga products ng networking, hindi nyo makikita sa mga retail outlet. Hindi nyo makikita sa pharmacy. Hindi nyo makikita sa mga tindahan. Kasi nga, imbis na idadaan ng manufacturer doon, lalo na yung Nature's Way, idinaan na lang sa AIM Global, tayo na lang ang bahala sa mga consumer. Kaya malaki ang kitaan ng distributor. Kaya yung iba, nagtataka, magkakaroon kayo ng prospect. Sir, hindi ba nalulugi ang kumpanya sa laki ng kitaan ng AIM Global? Nalulugi ba? Hindi. Kasi ano nangyari? Ni-redistribute, ni-refocus lang natin. Imbis na idadaan ng Nature's Way yung product nila sa mga GNC, di ba, sa pharmacy, sa CVS, sa states, dito na lang nila dinaan sa isang entity. Ang tawag, tayo mga distributor ng AIM Global. Kaya itong mga percentage na to, dito na lang napunta, kaya malaki ang kitaan ng mga distributor. This will also answer na hindi totoo yung pyramiding. Okay? Yung pyramiding. Well, alam niyo naman yan, marami nakalagay sa Facebook niyan. Kasi kung may pyramiding, hindi networking ang pyramiding. Kung may totoong pyramiding, ang pyramiding, employment. Di ba? Tingnan mo, presidente, vice president, assistant vice president, tapos manager. Pagkatapos ng manager, assistant manager. Pagkatapos ng assistant manager, supervisor. Pagkatapos ng supervisor, assistant supervisor. Pagkatapos nito, rank and file. Tama ba? Oo. Tanong, may pagkakataon ba na itong mga naka-rank and file, kayang talunin ang kita nito? Pag clerk ka ba, mas pwedeng malaki kita mo sa presidente? Pangalawa, sa employment, pag bago ka, itong mga nandito, 30 years na nagtatrabaho, ikaw, 1 year pa lang, sino mas malaki sweldo? Sino mas malaki sweldo? Yung 1 year, yung 30 years. Yung 30 years, kasi meron tinatawag sa employment na seniority. Tama ba? Yes. O, sa AIM Global, ikaw to, di ba? O, ikaw to, magpalaki ka ng network mo. O, tanong, pag yung downline mo kahit nandito, mas masipag kesa sa'yo, mas malaki ba kikitain niya? Yes! Ngayon, ikaw 3 years na, siya bago pa lang, pero pumutok ang network nito kesa sa'yo, mas malaki ba kikitain niya? Yes! So, hindi networking ang pyramiding, ang tunay na pyramiding. Tama ba? Yes. Kasi dito, yung mga nasa taas lang ang kumikita na malaki, yung mga nasa baba, wala. Kaya, ulitin ko, wala pong masama dito. Ganun talaga ang structure. Pero ang tanong dito, kung tayo nandito sa rank and file or we are below, kung kaya mo magtrabaho para sa ibang tao, ba't hindi mo kaya magtrabaho para sa sarili mo? Yes! Tama ba? Nagpapakapagod ka dito. But the people on top makes money out of your own effort. Dito, mapapagod ka rin sa iyo. Pero ito sasabihin ko, yung pagod mo, walang iba makikinabang. Yes! Di ba maganda yun? Pangalawa, tingnan nyo mabuti. Dito, sa system na to, ulitin ko pagalingan dito. Yung presidente, vice president, assistant manager, etc. Lahat yan, meron silang enough credential kung bakit sila nakapunta. Dito ba kailangan mo ng credential sa AIM Global? 18 pataas ka lang. May pangarap ka lang. Lakas lang ang loob. Sapat na puhunan na yan para maging milyonaryo. Yes! Ito kasi, kaya everybody is given the right
opportunity. Ibig sabihin, equal opportunity tayo. Whether you join this business o nauna ako sa inyo 16 years ago, it's the same. Kaya, dito ngayon matasagot na hindi pyramiding yan na pinamamahal natin yung product para yung cost ng product pinatataas para i-reward yung mga distributors. No. Kasi same thing. Kahit idaan sa traditional business, yung C24/7, ang C24/7 sa Maynila, ang benta, 1,200. Nakuha niyo ba? Kahit idaan yan sa networking o sa traditional, ang C24/7, 1,200 pa din. Pero pag ito ginawang 1,200 sa traditional business, sino lang ang kumita rito? Wholesaler, area agent, middleman, etc. Pero pag dinaan sa networking, 1,200 nga siya. Pero kumita ba yung mga distributor? See? You know what I'm saying? Kaya, ito po yung definition ng network marketing. And ang network marketing, ladies and gentlemen, to give you a brief story, 1959 pa ito nag-start. Kaya kung meron kayong mga nire-recruit na hindi maniwala dito, sabihin nyo sa kanila, Heller, nauna pang ipinanganak ito kesa sa'yo. Bago ka naging tao, may networking na. Kaya kung may magsasabi sa'yo, hindi totoo networking, sabihin mo, no. Sabihin mo sa kanya, you don't know what you're saying. Because ang MLM nag-start, or multi-level marketing, 1959 pa. Tinuturo ang MLM, alam nyo, sa University of Illinois in Chicago. Dito sa Singapore, ini-sponsor po. Merong short course ng network marketing dito sa Singapore na duly accredited from University of Illinois. I-check nyo online. Yung University of Illinois sa Chicago, nagtuturo po ng subject na networking. Sa Asia, ang accredited na nagtuturo niya, nandito naka-base sa Singapore. Yes! Can you imagine? Sa Pilipinas, kung alam niyo yung mga eskwelahang De La Salle University at saka Ateneo de Manila University, ito yung mga eskwelahan na pag marketing student ka, 3-unit course ang network marketing pagka estudyante ka sa mga eskwelahan na ito. 6 months mong pag-aaralan, 3-unit course ng network marketing. Ganong kaligal. You think isasama yan sa subject, sa curriculum kung pyramiding pa rin hanggang ngayon? Kaya pag may mga nagsasabing pyramiding ang networking, sabihin mo sa kanya, luma ka na. Obsolete ka na. Nakuha niyo ibig sabihin? Sa AIM, Asian Institute of Management, postgraduate studies po yan. Yan dyan po nag-aaral yung mga presidente ng kumpanya, mga CEO ng kumpanya, mga tuwing gabi, dyan sila nag-aaral. Yung mga alam nila, mga studios, yung mga talagang gusto magpakadilubasa sa negosyo, entrepreneurship. Diyan sa Asian Institute of Management, maraming postgraduate studies dyan, MBA, MA, etc. May crash course ng networking dyan. 6 weeks, pag-aaralan mo crash course about network marketing. Ganyan siya kalupit. So it has been existing for the last how many years? In the States alone, there are more than 3,000 networking companies in the States. Ganun siya kaligal. Kaya kung marami magsasabing, hindi pa rin totoo networking, sabihin mo sa kanila, learn, luma ka na. Alam mo sa totoo lang, kung hindi nyo alam ang networking sa panahon ngayon, napapaguluhan na kayo sa development na nangyayari sa buong mundo. Yes! Kasi nangyayari ngayon sa buong mundo, there is such a thing as what we call as wellness revolution. Yung wellness revolution, may isang tao na kung tawagin ay isa siyang expert sa economy sa Amerika. In the name of Mr. Paul Zane Pilzer. Itong Paul Zane Pilzer, at a young age of 22, naging vice president na po ng Citibank sa buong mundo. 22 anos pa lang. Graduate po ito ng New York, NYU, New York University, one of the most prestigious universities in the US. Graduate din ng MBA sa Wharton. Alam niyo, pagka ikaw graduate ng MBA sa Wharton, mabigat ka. And at the age of 29, he earned his first $10 million. Sa sobrang talino niya, ubus na nga buo. Sa sobrang talino niya, ginawa po siyang economic advisor ng dalawang US former presidents. Si Ronald Reagan at saka yung George Senior Bush, yung tatay ni W. Bush. So ginawa siyang economic advisor, kasama siya sa economic planning ng Amerika. And marami siyang predict na nagkatotoo. Sinabi niya magkakaroon ng loan debacle sa States, nagkatotoo. Sinabi niya ang susunod na
na bubulusok na industriya na hindi pa uso ng mga panahon na yun, yung dot-com industry, yung tinatawag na e-commerce. Marami siyang predict na puputok sa in terms of economy at in terms of pagbagsak, marami siyang sinabi na nagkatotoo. So, ganun kalupit ang background nito. Naglabas po ito ng libro. Meron siyang tinawag na libro na Wellness Revolution, The Next Trillion-Dollar Industry, at saka yung tinatawag na Perfect Storm. Kasi ngayon po, may bago siyang prediction na susunod na puputok na negosyo. Alam niyo kung ano yung sabi niya? Na puputok na negosyo sa buong mundo in the next coming years from the year 2010 to 2017. Sabi niya, you know, make no mistake, between 2010 to 2017, may puputok na industriya. Na itong industriya nito sa sobrang putok, dadaigin pa nito yung pagputok ng e-commerce before. Ano ang tawag niya sa industry nito? The Wellness Revolution. Ano yung Wellness Revolution? Anything that pertains to general health and well-being in terms of distribution, yun ang puputok na negosyo. Yung negosyo na na-involve sa wellness. Yung negosyo na involved sa health. Yung negosyo na involved sa pagpapabata, pagpapaganda. Yan ang puputok na negosyo, sabi. May 4 na paraan kung paano ka sasabay sa putok nito. Number 1, pwede ka maging manufacturer. Billion nga lang, sabi niya, puhunan. Nakuha niyo? Number 2, sabi niya, meron pang isa, pwede ka maging doktor. Kasi yung mga practitioner. Kasi by the time na pumutok ang wellness, pag doktor ka, reseta ka lang na reseta ng wellness, yayaman kayo. Kaya lang kung ngayon kayo mag-aaral ng pagdodoktor, kaya lang kayo tatapos pa. By the time na tapos ka, tapos na yung wellness revolution. Wala ka nang re-resetahan. Tama ba? Yes. O kaya, sabi niya, o magtayo ka ng retail business. Tayo ka daw ng GNC. Di ba? Alam niyo, may GNC ba rito? Yes. Tayo ka ng GNC, tayo ka ng CBS, yung mga sikat na retailers sa States. Eto, kailangan mo ng matitinding infrastructure. Manufacturing na lang, kailangan mo ng matitinding infrastructure. Retail na lang. Doktor, kailangan mo ng matitinding skills tsaka oras. So most probably, wala tayo sa area yan eh. Pero meron siyang pang-4 na idinagdag para makasabay ka sa pagputok ng wellness revolution. Ano yun? Maging distributor ka ng network marketing business. Yes. And ang maganda nito, sabi niya, basta tama yung pipiliin mong kumpanya, sasama ka, makakasabay ka sa pagputok ng wellness revolution. Guys, hindi na kami nagsasabi nito, libro na, dalubhasa na nagsasabi nito, expert na. Pag naging distributor ka ng network marketing company, basta stable, pwede kang makasabay sa pagputok ng wellness revolution. Yes. Between 2010 to 2017, nilagyan niya na ng number sa buong mundo. Basta naging distributor ka between this period, there will be 10 million new millionaires. Sa period na to. Yes. 10 million new millionaires. Basahin niyo po yung the Millionaire Next Door na libro. Mababasa niyo. Karamihan ng self-made millionaires sa States ngayon, alam niyo, paano nila na-earn yung business nila, paano nila earn yung pera nila, yung million nila. Pag sinabi yung self-made millionaire, ito po yung nagsimula na walang pera talaga. Paano naging milyonaryo? Karamihan. 90% galing po sa home-based business. And kasama sa home-based business na yan, network marketing. Yes. Kaya make no mistake, kung ngayon hindi kayo mapapasama sa network marketing, mapapagulihan na kayo sa development na mangyayari. Mahuhuli na kayo sa biyahe. As what I always say, the future belongs to the people who see possibilities before they become more. 10 million, ano ba ibig sabihin nito? 10 million new millionaires. Ano ibig sabihin niya? Sabihin mo na lang, 10% niyan, ng 10 million new millionaires, manggagaling sa Asia. Yes. Galing yan, di ba? Compute natin, manggagaling sa Asia. 10% ng 10 million, ilan yun? 1 million. 10% na lang, di ba? Dami bansa sa Asia. 10% na lang ng 1 million mapupunta sa Pilipinas. Eh, kasama kayo doon kasi Pilipino ka naman eh. Baka sabi mo, hindi ako kasama doon, Singapore ako, di ba? 10% of 1 million, ilan yun? 100,000. Sabihin mo na, ito ang magiging milyonaryo between 2010 to 2017 sa buong direct selling at saka network marketing sa Pilipinas. Kunin mo na lang
yung 20% ng 100,000. 100,000. 20%. Bakit 20%? Sa AIM. Bakit sa atin? Well, we happen to be the largest and biggest networking company right now. Yes! 20% na lang ng 100,000, magkano? 20,000. Ibig sabihin na makikreate na milyonaryo, 20,000 from the period of 2010 to 2017. Tsambahan na lang natin. Huwag ng 20,000. Huwag ng 20,000. Kalahati na lang ng 20,000. 10,000 na lang. Kasama ba kayo doon? Yes! Ako ang ibig ko sabihin? Imagine. Ito figures na numbers. Kaya yung iba, nung nakita tong negosyong to, tulad nila Leo Kaduyak, baliw na baliw kasi alam nila kung ano yung naghihintay sa kanila. Alam nila kung ano yung mangyayari sa buhay nila. Di ba ang sarap, exciting yun pag alam mo na yung mangyayari sa'yo. Kasi, lagi nating sinasabi, di ba? Madali lang naman i-predict ang future mo. The best way to predict your future is to create your own future. Doon mo mag-predict ang future mo pag ikaw yung nag-create. Unfortunately, if you leave your life to other people, wala mangyayari. Katulad yan, when you go here to Singapore, I'm sure yung iba, ang lalaki ng kinikita niyo. But you have to understand also yung ratio and proportion yan. You make Singapore dollars, unfortunately, you also spend in Singapore dollars. Nagkakaroon lang naman ng multiplier effect yan pag yung pera nyo dito, pinadala nyo sa Pilipinas. Pero pag dito, pareho lang. Tama ba? Wala ring effect. Tama ba? Tingnan mo, kikita ka dito, let's say, ng 2,000. Magkano renta nyo ng apartment? Ha? O, 700, 200. Gagawin nyo, maghahati kayo para tipid. Tama ba? I think hindi na natin kailangan computein pa isa-isa yun. But you and I know that the value of your money is no use when you're here in Singapore. Nagkakaroon lang ng value pag pinadadala nyo yan kasi times 33 sa atin eh. Tama ba? Yes. Pero pag dito, wala din. Dito nga, pag subukan nyo magkakotse dito sa Singapore. Subukan nyo. Ha? Di ba? Ang hirap magkakotse dito, tama ba? Yes. Kasi dinidiscourage ng government pagkakotse. That's why, you'll pay a lot of tax, ang dami mo pang i-renew, etc. every year. Eh sa atin, may 1 million ka lang, ang ganda na ng kotse mo. Yun yung lagi namin sinasabi. Philippines is like heaven if you have the money. But Philippines is like hell if you don't have money. Kaya nga kayo umaalis eh. Tama ba ako? Yes. Pero sa totoo lang sa Pilipinas, pag may pera ka, ang sarap. Ang sarap. Pagising mo, luto na yung pagkain. Mamimili ka, bacon and egg. Ham and cheese. Bagel. Di ba? Pag ayaw mo yung susuot mo, sabi mo sa Yaya, planchahin mo yung sinuot ko kagabi. Gusto ko na naman suotin ngayon. Tama ba? Tama ba? Yes. Paglabas mo ng bahay, sasabi mo sa driver, pakihanda yung kotse. Babalik yung driver mo, namumutla. Sir, anong kotse po? Kasi ang dami mong kotse. Masarap ba yung ganon? Yes. Unfortunately, yun nga eh, hindi ganun kadami ang opportunity sa atin. That's why we go out. And isa yun sa mga nagiging failures sa networking. Ito may hidden value kasi about network marketing. And this was discussed by no less than Robert Kiyosaki. I think he was here last month, if I'm not mistaken. He regularly conducts the cash flow quadrant seminar. Sabi ni Robert Kiyosaki, may 4 na paraan lang kung paano kayo kikita. Can be an employee, self-employed. Okay, S, you can put up your own business and pwede ka maging investor. The richest or ultra-rich in the world belongs to the investor side. Yan sila Warren Buffett, yan sila Bill Gates, yan yung mga mayayaman ng sobra. Dahil yung pera nila, yun yung nagtatrabaho for them. Unfortunately, if you belong to the left side of the quadrant, you keep working for money. You keep having a job. And, syempre, you cannot own your job. Whether you like it or not, you cannot finish your job. But your job can finish you. Tama ba? Hindi na natapos ang trabaho, pero yung trabaho, tatapusin ka. Pagdating ng araw, ang stress mo galing sa trabaho. So, alam na ng marami sa atin to, yung iba hindi makatawid. Okay? Alam natin na ang asenso nasa right side. 3 dinefine ni Robert Kiyosaki ang business. Own a company, buy a franchise, join a network marketing business. Di ba? Sinabi ni Robert yan.
Pagka ikaw kumita ka ng malaki sa business, ultimately, bababa ka sa investor side. Unfortunately, paano ka pupunta sa investor side kung hindi ka pa nga makapag-business? Ano yung pang-i-invest mo? Again, another thing, unfortunately, a lot of people, they stick to the right side instead of going to the, they stick to the left side, going to the right side. Why? Sabi niya, maraming hindi makatawid. Ang financial freedom nandito. Ang freedom nandito. When most people want security or being safe, maraming tao hindi makatawid. Bakit hindi makatawid? Number 1, takot. Number 2, walang opportunity. Number 3, it's against their core values. Because maraming tao ang core values pag nandito sa side na to. Go to school, get good grades, and go look for a good job. So, lagi nasa atin, job. That's why, we were so programmed. Program tayo ng hanapin job. Kaya pag may nire-recruit kayo, umupo dyan, pinakikita nyo na negosyo, iniisip, job. Dito yayaman ka, job. Dito magiging milyonaryo ka, job. Tama ba? Kasi nang hinahanap guess what? Ang mind mo, nakaprogram kung ano yung hinahanap. Makikita mo kung ano yung hinahanap. Yun lang yun eh. So, maraming hindi makatawid. Ang hindi alam ng maraming tao, by joining networking, especially in global, tinutulungan namin kayo makatawid. Ang masama ito, ngayong nakatawid ka na, huwag ka nang babalik. Ano ibig ko sabihin nun? Kasi pwede mong gawin dalawa eh. Tama ba? Pwede mong gawin dalawa. Ngayong dalawa na ginagawa ko, ito babalik na, ito lang uli ang gagawin ko. Ngayon nandito ka na, please do your best. Unfortunately, again, magkaiba core values nila. Etong mga nandito, you work to get paid. Tandaan nyo, pag lumipat ka, most of the time, you work and you don't get paid. Pag lumipat ka sa business, syempre pag nag-establish ka ng business mo, you don't get paid muna sa mga unang buwan o some years mo. Kaya maraming tao pag latawid sa networking, nag-quit kasi hindi ng core values. Kasi ang core values mo, trabaho, sweldo. Trabaho, sweldo. Tama ba? Eh dito sa AIM, trabaho, what sweldo? Hataw, magpe-pay in na, naging, di ba, pera na, naging bato pa. Yung ino-OPP mo ngayon, sabi sa'yo, 7 nandiyan ko bukas, pag-uwi mo. Tuwan-tuwa ka, kinukumpit mo na, pinampalo. Pinalo ako, kinawamagan, pare, saan ka na? Reply sa'yo, Uyo. Hindi ka nakilala. Overnight lang. Tama ba? Ilang ba yung kausap nyo magpe-pay-in na? Nagbago pa isip. Di ba di ba? Kinumpute mo na yun eh. Tama ba? May paglalaanan na eh. Hindi nyo sinasabi kong pera na naging bababa. So a lot of people, you keep working hard, you keep doing the OPP, recruit dyan, and you don't get paid. And pag ganun ang core values ng empleyado, karamihan sa atin ang core values natin, we work to get paid din. Kaya pag tumawid, and you work and you don't get paid, anong ginagawa ng mga nandito? So it's dito, when a lot of employees, sa kanila, they are disturbed by risk. Nadi-disturb sila by risk. Yung mga talagang negosyante, they welcome risk. Ang tawag sa kanila, calculated risk. Dito, postponed gratification. Dito, instant gratification. Pagtawid mo, delayed or postponed gratification. Kaya pag hindi ka nagbago ng mindset, mahirapan ka mag-succeed dito kasi magkaiba mundo to. Again, ultimately, what I'm saying is that pagtawid mo, maraming challenges. Why? Every time na babaguhin mo yung nakagawian na, meron tayong mapipil na uncomfortability kung tawagin. Diba? Subukan nyo, for the last 10 years, lagi ka nagpapantalo na ang una mong sinusuot, yung kanan. Tama ba? Subukan mo bukas, yung kaliwa, unahin. Pareho lang naman, tama ba? Pero pag kaliwa inuna mo, para ka matutumba. Pero pareho lang naman. For how many years ganito ka? Balik ta rin. Parang may mali. Tama ba? For how many years kanan ka? Subukan mo kaliwa. For how many years nagda-drive ka? Diba? Left-hand drive. Subukan mo mag-drive dito. Right-hand drive din. Nakuha niyo ibig sabihin.
So every time you change, merong pagiging, hindi ka magiging uncomfortable ka. Kaya those people na merong, na-feel na gano'n, don't worry, makakapag-adjust ka rin. But the important thing is, tama na yung direction mo. Kasi in life, to become financially successful,